Hello po mga kababayan, mga kaibigan at mga katokis. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po sa inyong lahat at sa ating mga channel subscribers, mga nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Special shout out to all OFWs na matitino at marunong sumunod sa batas ng bansa na kung saan man kayo naroroon, sa ating mga men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. And once again, may God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration. So pag-usapan natin mga kababayan, itong mga kababayan natin na mga pasaway ng mga OFWs. No? Napanood ko po yung video kay Nyolo, no? Salamat kay Nyolo nanonood po ako diyan, suportado ko po yan si Nyolo, no? Tropa po yan at na-discuss ko na rin ito sa ating live stream, no? At yan po, hindi po fake news yan na talagang meron pong nakadetine na 17. 17 pa rin po ang sabi ng ating DFA na nakakulong dyan po sa Qatar because of illegal protesting. No, wala po silang nakuwang permit to assemble and to peacefully protest and in support of their Tatay Digong. No, kung gusto niyo po talagang mapanood yung video, nandoon po yan sa isa sa mga videos ni Nyolo, no? Eto po tayo Ito paulit-ulit na lang ito na sinasabi ko sa inyo. Wala po kayo sa ating bansang Pilipinas. Siguro iniisip nyo karapatan nyo naman mag-assembly diyan sa bansa na kung saan naroroon kayo. Pero kayo po ba ay nagsaliksik muna o nagtanong-tanong sa kanilang mga ahensya, lalong-lalo na sa kanilang, sa mga kapulisan, otoridad, kung paano po gumawa ng peaceful protest in support of whatever you are supporting? Yung na-research po natin tungkol dyan sa freedom of assembly, dyan po sa bansang Qatar, hindi naman po yan tulad sa ating bansang Pilipinas. No, sabi nga nila kung hindi ka citizen diyan o maski na long time permanent worker ka na, you still have to abide to the rules kasi hindi ka protektahan ng konstitusyon nila. Para lang po 'yun sa mga citizen nila. O hindi tulad po 'yan sa ating bansa. You can do whatever you want kasi bansa mo 'yan, no? Magmamayabang ka na, magpapasaway ka na kasi bansa mo 'yan. Pero tayo na mga OFW, kailangan pa rin nating sumunod sa kanilang mga batas, gumalang sa mga otoridad at rumispeto. Pero kayo na mga pasaway, na mga naniniwala sa mga kapwa nyo mga DDS, na mga Duterte deranged syndrome, yan po yan deranged. Mga krung-krung, mga nagwawala, no? So, kasalanan nyo rin yan. Huwag nyong sisihin ang ating gobyerno, lalo na ang Philippine Embassy sa Qatar. Dahil meron naman palang advisory ang ating Philippine Embassy sa mga ganyang gawain. Dahil alam na alam ng ating embahada ng gobyerno ng mga talipandas kayo. Kayong mga Duterte deranged syndrome. Hindi kayo nag-iisip Kaya tama si si Papa Gadon. Mga DDS, Duterte deranged syndrome, mga tanga at bobo. Kaya yan ang mapapala ninyo. Actually, marami daw sila, pero ang nabalita po ay 17. So, ayan. Ang sabi naman ng ating DFA, no, undersecretary yata yun o spokesperson, kung hindi naman daw po violente yung mga OFW na DDS, mga Duterte deranged syndrome fanatics, pakakawalan naman sila. Pero
nakalista na sila. Ang mahirap dyan, no, kung talagang i-enforce ng Qatar ang batas nila, ang mga penalty sa mga ganyan na mga pasaway, pinakamahirap niyan, i-deport kayo at i-ban kayo. O ano ngayon? So naunahan nyo pang uuwi kung sakasakali lang si Digong. No? Kasi sa katangahan ninyo, sa sobrang panatiko ninyo, hindi na kayo nag-iisip kung tama o mali yung ginawa ninyo. Mabuti nga sa inyo yan. O, talagang magkakatotoo yung sinasabi ninyo na no remittance o no remittance for life kayo. Kung sakali man, sa awa ng Diyos, sana matupad. Sana mangyari yung para humingi kayo ng tulong sa mga Duterte. Wala kayong sisisihin kundi ang sarili nyo dahil naniwala kayo sa mga sabi-sabi ng mga katulad nyong tanga at bobo. Nakakahiya po kayo. Hindi pala kayo marunong sumunod talaga sa batas. Kasi yun ang nakalakihan ninyo eh. Yun ang nakasanayan nyo, wala kayong mga good morals and right conduct. Biruin nyo, no? Ang tatanda nyo na, mga pasaway pa kayo. Mga idiot. Mga PI kayo. No? Mga walang hiya kayo. Napasama tuloy yung mga matitinong OFW. Ano sasabihin ng ibang mga lahi? Mga Pilipino. Filipinos are very rude. Filipinos are very pasaway. Send them home. Ayan. Talagang mauunahan nyo si Digong tapos ayaw nyo ng ayuda. Kasi sabi ng inyong pusit na Vice Presidente, ang ayuda ay form of vote buying. Huwag kayong hihingi ng ayuda sa gobyerno. Maswerte kayo kung maaawa sa inyo ang gobyerno ng Qatar. Maiisip na hindi naman pala kayo mga violente. Okay, given. Pero markado kayo. Pero kung napunta sa worst, iiyak-iyak kayo. Bahala kayong umuwi ng Pilipinas. Kung ako po sa gobyerno ng Pilipinas, kaso napakabait ni PBBM eh. Napakabait ng Pangulong Marcos natin eh. Hindi niya maatim na maski na sinisiraan siya, binababoy siya, minumura ang pamilya niya, kinukutya. Kaso Pilipino eh. Kalahing Pilipino. Tutulungan sila. Mamahalin pa sila. Di ba? Yan ba? Tutulungan kayo ng Duterte? Kung sakasakali lang, worst come to worst. Di ba? Wala. Ano lang ang sabi ni Sara Duterte sa inyo? Diyan po sa balita ng GMA News, nagpapasalamat lang siya sa lahat ng mga nagrally. Hindi kayo nabanggit. Salamat sa inyo at nagpakulong din kayo. Yon, wala pa siyang komento sa inyo. Kasi hindi naman niya nagbabasa ng balita. Isa ring tanga na katulad ninyo. Isa ring inutil na katulad ninyo. Nandoon ang Vice Presidente sa Netherlands, nagsasalita doon sa public. Anong tingin ng ibang lahi? Ganyan ba ang Vice Presidente ninyo? Ganyang kagago? Ganyang kabutangera? O di ba napasama tayo? Ang sama ng tingin sa atin ng mga ibang lahi dahil sa mga Duterte. Tapos sisisihin nyo ang gobyernong Marcos? Di ba? Ang sisi lahat nasa gobyernong Marcos. Kasalanan ng Marcos. Kasalanan ba ng Pangulo na nahuli kayo na sumusuporta kayo sa Duterte? Mga inutil kayo. Sana lang. Huwag na kayong manalangin sa Diyos, nakaawaan kayo dahil kayo naniniwala sa isang nandun sa nakakulong na minura at inalipusta ang Diyos na pagdadasalan ninyo. Di ba? Ganun kayo kagago. Kung ako nga, di ko kayo tutulungan dyan, bayaan ko muna kayong mabulok, sasabihan ko pa sa Qatar administration, let them rot in jail. Kasi menace lang yan sa bansa namin. Hindi namin tatanggapin yan. Excommunicado yung mga yan. Tatanggalan namin ng passport yan. Hindi na namin kikilalaning mga Pinoy yan. Ano ang citizenship ninyo? Para lang kayong si Alice Guo. Pumunta na lang kayo ng China, mga inutil kayo. Diba? Ngayon, iiyak-iyak kayo, magagalit kayo sa akin, mumurahin nyo ako. Sino ka ba, Tokis? Gago! Minasama nyo ang imahe ng mga Pilipinong matitinong OFW. Dahil lang sa sigaw-sigaw kayo ng Duterte. Nasaan na si Duterte ngayon? Matutulungan ba kayo ng Duterte na nakakulong? Pare-pareho kayo nakakulong eh. Binisita na ba kayo ng mga magkakapatid na Duterte?
Sasabihin lang sa inyo, salamat sa pagsuporta nyo. Sige, kaya nyo yan. Nakakulong din ang tatay ko. O di ba ganon? O, mahilig silang gumamit ng Aquino card eh. O di ba ganon din ang sinabi ni Panot dun sa isang namatay din ng nanay ko, tatay ko. O, di ba naalala nyo yon? Gagamitan niya rin yan. Gagayahin nila, salamat po sa pagsuporta nyo ha. At nakulong kayo, di ba rin nakakulong din ang tatay ko. Pare-pareho na kayo. O, ganun lang. Nagpasalamat lang, wala nang iba. Hindi sinabing tutulungan ko kayo. Kakausapin ko yung ministro ng ministry ng ng Qatar, ang presidente, magmamakaawa ko. Hindi. Sinong tutulong? Ang DMW, ang OWA, ang embahada dyan sa Qatar. Makikiusap. Titingnan ng kalagayan ninyo. Tapos pupuntahan ng pamilya nyo, iko-consul doon. Baka ang misis ninyo, ang nanay ninyo, mga anak nyo umiiyak dahil nalaman nakulong kayo dahil kay Duterte. O baka maghiwalay pa kayo ng asawa mo dahil sasabihin, tanga-tanga mo naman, ba't ka kasi ganyan, sumama ka pa dyan. Hindi mo na inisip kami, ng mga anak mo. Mas inuna mo si Duterte, doon magsama kayo ni Duterte. Magsama kayo sa kulungan. Gusto mo, palitan mo na lang si Duterte doon sa ICC. May matutulong ba sa atin si Duterte? Wala. Oh, sabi ba ni Duterte, sige, bibigyan ko kayo ng lupa, bahay at kabuhayan doon sa Davao City. Lumipat na kayo lahat doon. Meron bang ganun? Wala. Ang sasabihin lang ni Sara Duterte, salamat po sa lahat ng sumusuporta at nagrally sa buong mundo. Thank you po. That's it. O ngayon, 'di ba? Nakatikim kayo ng pagkakabilanggo. Even though na ilang araw lang, kung mabait kayo, palalayain kayo, sabi ng DFA spokesperson. O, kung yun ang nakikita ng otoridad ng Qatar, kung hindi, kung worst comes to worst nga, idadaan pa kayo sa hearing, sa kaso, ay wala na. Iyak na talaga. O, tapos hihingi ng ayuda sa gobyerno, mga inutil. Isa pa kayong problemahin ng gobyerno. Diba? Nakakahiya po, mga kababayan. It is so embarrassing. Kayo na mga nadetini dyan sa Qatar na nagrally para kay Didong, ha? Mga PI kayo. Deserve nyo yan, deserve nyo yan. Ngayon, unahan yung umuwi si Digong. Sana lang pauwiin na kayo. O sige, bigyan kayo ng clemency tapos pauwiin na kayo. Talagang zero remittance na kayo, iban na kayo. Ngayon, saan kayo hihingi ng tulong? Lumipat kayo ng Davao City dahil mga bulag at tanga, bobo kayo sa mga Duterte. Nakakabanas. O now, pasok naman tayo dito kay Amy Marcos. O Amy Manotok na lang. Ha? Huwag nyo nang ikabit yung Marcos. Kasi po itong senadora na ito, talagang nagpupumilit. Talagang sinasabi niyang mali ang ginawa ng gobyernong ito. Na-violate ang constitutional right ng aking tatay Digong, sabi niya. Wala siyang pakialam kung kapatid niya pa yung mababalahura, no? Sabi nga sa kanya, hinahamon siya na i-impeach mo ang kapatid mo kung alam mong mali ang ginawa ng kapatid mo na violate ang constitutional rights ni Digong, ipa-impeach mo. Hindi po, ang gagawin niya, magsi-second hearing pa daw siya sa April 3rd eh. Hindi siya satisfied dun sa nakuha niyang sagot nung unang hearing niya. Ano pang makukuha mong sagot? Ano pa itatanong mo? Baka naman paulit-ulit lang eh. Ang sabi nga ni Escudero, walang na-violate na soberenya ang bansang Pilipinas. Nag-cite pa siya ng batas na RA 9851 that is about the crimes against humanities. Genocide. Anong na-violate? Ikaw, Amy, nagpapamatter ka lang. Gusto mo lang ulit bumalik sa'yo ang mga Duterte. Ayan yung kay Badoy, sinulat ni Badoy para sa'yo at sa Marcoses. Binabalahura ang pamilya mong Marcos, hindi ka nakakatunog. Manhid ka yata eh. O isa ka lang talagang idiota. Biro mo second hearing, sana po walang dumalo. Lahat mag-execute ng executive privileges para mapahiya itong si Amy Manotok. No? Biruin mo, nakakagigil at nakakahiya. Sarili mong dugo ang gustong magpabagsak sa'yo. Di ba hindi niya nakikita yung ginagawang panggagago, pangbabalahura sa kapatid niya? Baka isa pa siya. Dahil malaki ang bitterness niya. Oo. Puro kasi kain ng mangga at ampalaya. Mga bitter eh. Kaya sana, sa maiimbitahan, invoke an executive privilege. Tapos, di kung gusto niya, ipakontempt niya lahat ng kapulisan na nang sumama kay General Torre. Pakontempt niya si DOJ, si DILG, si DND. Sige, contempt mo lahat.
bakit hindi mo na rin i-contempt ang sarili mo? Dahil ikaw, wala kang ginawa sa soberenya ng Pilipinas noong nanggagago ang mga Chekwa sa West Philippine Sea. Bakit hindi ka umaattend sa hearing ni Hontiveros about the children, women, and family dun sa mga biktima ni Kibuloy? Nasaan ang justice? Wala. Kasi sa'yo, ang justice lang ay para kay Digong. Para lang sa personal interest ni Digong. Para, awitan ang mga dutae, no? Yung mga minions ng dutae. Oh, kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.